At dahil po sa sunod-sunod na lindol sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, pinaghahandaan ng mga LGU sa Metro Manila ang pagtama ng pinabahang The Big One. Alamin ang kanilang hakbang sa pagtutok ni Jonathan Andal. Ito ang gumuhong Ruby Tower sa Maynila nang tumama ang magnitude 7.3 na lindol sa Kasiguran, Aurora at naramdaman hanggang Metro Manila noong August 2, 1968. Mahigit 200 ang namatay sa gusali lang na ito. Ito ang dahilan ng pagsasabatas ng National Building Code noong 1972. Ngayon, may nakatayo ng gusali rito na pinangalan ng Ruby Tower Hall sa kanto ng Doroteo Jose at Alonzo sa Santa Cruz, Maynila. Malapit dito nakatira si Apyong Saludes na isa sa mga natabunan noon at nakaligtas sa Ruby Tower. Nilabas ko lang yung kamay ko, mayroong tao dun sa ibabaw. Tapos sabi, uy, may tao dito. Yun, naano ko. Nahalukat yung mga kable, yung mga bakal. Yun, doon ako nakalabas. Aminado siya na ngayong sunod-sunod ang mga malalakas na lindol sa Visayas at Mindanao, nanunumbalik sa kanya ang takot, lalo pa sa kanilang bahay na yari sa kahoy at katabi ng mga gusaling pwede silang bagsakan. Delikado rin yun, kung malakas, magkakabali-bali yung mga kahoy. Si Javelina nakatira ngayon sa mismong Ruby Tower Hall. Sa tingin ko naman, matibay na to, hindi katulad nung una. Kasi nakailang lindol na dito eh. Ka-ready naman kami kasi alam naman namin na may darating talaga yan. Kaya lang, siyempre, pananalig sa Diyos importante. Dito sa Maynila, inutusan na ni Mayor Isko Moreno ang lahat ng 896 na barangay na maghanda sa posibleng malakas na lindol. Ang Manila City Disaster Risk Reduction Management Office, inihahanda na ang mga gamit pang responde sa lindol, gaya ng mga thermal camera na kayang madetect ang init ng katawan ng tao kahit pa sa ilalim ng mga debris. Meron din silang search camera na may mic at speaker sa dulo para makausap ang mga natrap sa mga gumuho. Nagpunta sa Cebu si Metro Manila Council President San Juan Mayor Francis Zamora. Nakita raw niya ang kahalagahan ng paghahanda. Kaya paaalalahanan niya raw ang mga Metro Manila Mayor na magkasamuli ng mga earthquake drill at mag-inspeksyon sa mga infrastruktura sa kanilang lungsod. Actually, nag-usap pa kami kanina ni MMD Chairman Donaldez at sa susunod namin pagpupulong ay priority po ito sa aming agenda. Yung tuloy-tuloy na pagkasanay at paghahanda. Lalo na't nakita nga natin na nagkakasunod-sunod ng mga paglindol sa iba't ibang bahagi natin bansa. Sakaling tumama ang The Big One, hahatiin ang Metro Manila sa 6 na sektor para sa mas mabilis na responde at paglikas. North 1 ang Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela. North 2 ang Quezon City. East Sector ang Pasig, Marikina. West Sector naman ang Maynila, Mandaluyong, San Juan. South Sector 1 ang Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque, Pasay. At South Sector 2 ang Makati, Taguig, Pateros. Huling gumalaw ang West Valley Fault noong 1658, 367 years na ang nakararaan. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Ang kabi-kabilang sakuna at kalamidad sa Pilipinas nakakapagod para sa mga biktima, anuman ang edad. Ang tawag po dyan, disaster fatigue, na ayon sa mga eksperto, nag-ugat sa pakiramdam na tila wala tayong kontrol sa mga nangyayari. Ang payo ng mga eksperto alamin sa pagtutok ni Maki Pulido. Tuwing malakas ang ulan, natatakot na si Lizelle. Nanginginig ka na hindi mo natataranta ka na, hindi mo alam kung anong uunahin mo. May trauma na rin ang mga batang anak ni Riza. Kasi yung panganay ko nga ho, alam niya na yung lolo niya, which is tatay ng asawa ko, namatay sa leptospirosis. So parang may trauma yung anak ko na pag umapak siya sa baha, magkakalepto siya. Kwento nila, nagsimula ito nang dumalas ang baha sa kanilang komunidad sa Riverside Extension, Barangay Commonwealth, Quezon City mula noong 2023. Kumipot daw ang ilog sa lugar nila dahil sa inilagay roong flood control project. Wala pong tulog. Minsan mamatyagan mo yung tulay. Gigising ka na, kung natulog ka ng alas 8, gigising ka na may titignan mo yung tulay kasi baka mamaya tumaasa naman yung tubig. Sa Tent City sa Barangay Cogon, Bogos City, Cebu, nagkukubli sa ngiti ng mga naglalarong bata ang matinding takot dahil sa magnitude 6.9 na lindol noong September 30. Na-trauma. Kaya natugo ba niya, nagkatlag uyog niya, na kuhan mo si mama na kuyawan.
Kaya naman di akong gikatugam dun ay kabinet nasa kong tumoy. Ang iba, napapanaginipan pa rin daw ang bangungot ng lindol at mga aftershock. Kuya kayong linog, ibasigas siya. Kadam ko gyapon kay kuan, musig balik. Lindol, bagyo, baha. Ang mga kalamidad na ito sa Pilipinas, nakakapagod ding suungin lagi. Disaster fatigue ang tawag dito, ayon kay Dr. Joan Refarial, Pangulo ng Philippine Psychiatric Association. It can be changes ng sleeping patterns, eating patterns, maaaring may mga body aches and pains, headache, feeling of uncertainty, natatakot kasi hindi natin alam kung kailan susunod magkaroon ng earthquake or bagyo or baha. Kitang-kita po dyan, yung lalapit pa lang sa'yo, umiiyak na, meron na hong mga intense na mga stress and anxieties and trauma. Ang ugat daw ng disaster fatigue ay ang pakiramdam na wala kang kontrol sa mga pangyayari. Kaya payo ni Dr. Refarial, focus tayo sa mga bagay na meron tayong control over para we feel less hopelessness, less helplessness. Kasi alam natin na meron tayong maaring mga emergency numbers kaagad na tatawagan. Alam natin kung saan tayo pupunta, saan natin i-make sure na safe ang ating mga anak. Tulad halimbawa ng paghahanda ng go bag, alamin ang mga emergency contact numbers o alamin ang mga ligtas na evacuation center. Sa tent city sa Bogo, may nilalaang psychosocial first aid para ibsan ang trauma sa mga nilindol. May dinisenyo rin daw ng mga child-friendly space. Binibigyan natin ng opportunity yung mga bata na mag-enjoy para ma-divert yung mind nila from trauma to a normal situation. Para makaagapay, payo ni Dr. Refarial, mahalagang magtulungan at tugunan ang pangangailangan ng isa't isa. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. At nagtatrabaho sa matataas na gusali. Ang mga dapat gawin kapag inabutan ng lindol habang nasa high-rise building, sa pagtutok ni Darlene Cay. Sa 14 na taong paninirahan sa condominium sa Mandaluyong ng senior citizen na si Elizabeth, ilang bagyo at lindol na ang dumaan at ligtas naman daw sila rito. Pero iba ang kaba niya ngayong sunod-sunod ang malalakas at mapaminsalang mga lindol sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Nakatira sila sa 10th floor pero katumbas ito ng ika-20th floor sa ibang gusali dahil loft type ang mga unit sa kanila. Ang kinaninervous po namin of course is praying na mag-hold on together itong foundation ng building. Honestly, we are at disadvantage kami sa condo. Kasi una-una, we could not just go down mataas Meron ng issue of distance and effort para makababa. I would generally say na yung condominiums and office buildings, mostly high-rise structures, are generally safe in terms of structural design. Sa mga high-rise buildings, gumagamit na tayo ng mga shear wall, okay, ito yung mga buhos ng mga pader na tumutulong para ma-resist ng mga mataas na building, yung mga malalakas na lindol. Para sa mga nakatira o nagtatrabaho sa high-rise buildings, maaaring humingi sa building administrator o sa developer ng dokumentong makapagpapatunay na dumaan sa tamang inspeksyon ang gusali. Posible anyang mas kayanin pa ng high-rise buildings ang malakas na lindol kumpara sa mas mababang istruktura lalo kung hindi ininspeksyon ng maigi ng eksperto gaya ng architect o engineer. Dati na rin itong sinabi ng FIVOLCS. Base sa pag-aaral na ginawa ng MMDA, FIVOLCS at JICA o Japan International Cooperation Agency noong 2004, tinatayang 40% ng residential buildings sa Metro Manila ang posibleng gumuho o maapektuhan oras na magkaroon ng magnitude 7.2 na lindol dito o iyong tinaguriang The Big One. Sabi ng FIVOLCS, plano nilang i-update ang pag-aaral sa susunod na taon. Batay sa isa pang pag-aaral ng FIVOLCS at Tokyo Institute of Technology noong nakaraang taon, marami sa mga gusali sa Metro Manila at Cebu ang hindi pasado sa shake test. Sa 100 gusali na sinurvey sa Metro Manila at Cebu, mas matagal ang galaw kung yanigin kumpara sa itinakda ng National Building Code para sa high-rise buildings na dapat 0.1 second lang kada palapag. Patuloy na sinisiguro ng pamahalaan na hindi sila tumitigil sa mga paghahanda para sa lindol at iba pang kalamidad. Sakaling lumindol habang nasa high-rise building, mag-duck
Cover and hold habang yumayanig. Dapat alam din kung nasaan ang emergency exit sa gusali. Kapag tumigil ang pagyanig, saka pa lang dapat lumabas ng gusali. Wag na wag ding gumamit ng elevator. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras.